Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 6,991. Kinilig si Joven. Hindi niya inaasahan na si Jeffrey ay mag-ipit ng isang kakilakilabot na akusasyon sa kanya ng walang anumang pag-aalinlangan. Hindi mo lang naiangat ang moral ng ating bansa, ngunit paulit-ulit mo ring pinahiya ang ating kinatawan. Ang ginagawa mo ngayon ay hindi ka karapat-dapat sa katayuan na mayroon ka. Sa palagay mo, sinuman sa 7 pamilya ang hahayaan kang manatili. Isang pangungutya kung hahayaan namin ang isang tulad mo na manatiling direktor ng peacekeeping agency. Walang pakialam na sabi ni Jeffrey. Sa kabila ng kanyang kalmadong kilos, sinabi niya ito ng buong katiyakan. Nagdilim ang ekspresyon ni Joven habang nanginginig. Mr. Jeffrey, lahat ng ginawa ko ngayon ay para sa mas malaking larawan. Ang Grand City ay kasalukuyang walang pinuno. Madedehado tayo kung lalaban tayo ngayon sa Sky Plane. Hindi ko kailangang dumanas ng ganitong kahihiyan kung hindi dahil sa ating lungsod. Hindi tayo kasing lakas ng Sky Plane, kaya ang tanging lohikal na pagpipilian ay itago ang ating ulo. Hindi ba kasing lakas nila? Ngumisi si Jeffrey. Medyo malakas si Mark, di ba? Pero pinatay pa rin siya ni Harvey sa isang welga. At sasabihin mo pa rin na hindi tayo kasing lakas. Tapos, galit na sagot ni Joven, nanalo si Harvey using unconventional tactics. Hindi siya nanalo ng patas sa mga laban niya. Malamig na sinabi ni Jeffrey, sinasabi mo ba na sa isang tunggalian, hindi natin maaaring iwasan ang mga papasok na pag-atake at makipaglaban lamang ng direkta. Ibig sabihin, kung hampasin kita, wala kang pagpipilian kundi ang tanggapin ito ng direkta. Ang mga Islanders ay walang mga kasanayan, at iyon ang katapusan ng kwento. Bilang miyembro ng Bansa H, ginagawa mo ang lahat ng iyong makakaya para makahanap ng dahilan para sa kanila. Loyal ka talaga sa kanila. Agad na sinipan ni Jeffrey si Joven sa lupa. Tandaan mo, mayroon kang 3 araw. Kung makikita pa rin kita sa Grand City pagkatapos ng 3 araw, sisiguraduhin kong hindi ka na magkakaroon ng oras upang mahanap ang sarili mong libingan. At least, may oras ka pa para ayusin kung ano ang mangyayari pagkatapos nito. Hindi na kailangan pang magsalita ni Jeffrey pagkatapos nito, dahil agad na kinaladkad ng isang estudyante mula sa Universal Sect si Joven palabas at pinalayas. Mag-aaksaya lang siya ng oras ng lahat kung patuloy siyang mananatili sa lugar na ito. Pagkatapos, ang bulwagan ng pagsasanay ay bumalik sa normal matapos ang lahat ay naasikaso. Pagkatapos, nakangiting lumapit si Veda at sinabing, sige, huwag ka nang magalit. Ngayong naayos na ang lahat, bakit hindi tayo kumain? At pagkatapos, binigyan pa niya si Harvey ng isang napakatalino na ngiti. May kakaibang ekspresyon si Harvey. Iniisip niya lang kung ano ang nangyayari. Ang dahilan kung bakit biglang sumulpot si Jeffrey ay hindi lahat dahil sa kanya. Malamang, may kinalaman si Veda dito. Kahit na hindi ito kailangan para sa kanya, sa kung gaano kalakas si Jeffrey, nakatulong ito sa kanya na harapin ang ilang mga hindi kinakailangang problema. Nagtipon ang lahat sa isang restaurant na naghahain ng Southern-style cuisine sa Grand City. Habang kumakain, ipinakilala ni Harvey si Rachel sa lahat. Laking gulat nila nang marinig na si Rachel ay hindi lamang pinuno ng kay Harvey's Law Enforcement Hall kundi makapangyarihan din. Ang kanyang kapangyarihan ay napakalapit sa kapangyarihan ng isang tunay na mandirigma. Gayunpaman, tinitigan ni Veda si Rachel na may kakaibang tingin. Nang si Harvey at ang iba pa ay kumakain, sa isang manor sa gilid ng bangin mga 100 milya ang layo, nakasimangot si Clarion habang naglalakad siya patungo sa rooftop ng manor. Hindi lamang ang lugar na ito ay nagkakaroon ng maraming sikat ng araw, ngunit ang temperatura ay tama rin. Ito ay isang angkop na lokasyon para sa sunbathing. Ang lahat ng mga lalaki at babae na nakaupo sa mga sopa dito ay halatang hindi mga ordinaryong tao dahil sila ay nagpapalabas ng isang kahangahangang presensya. Si Dan ay nakaupo sa gitna nila, na nilalaro ang kanyang telepono sa kanyang kamay.
Ang nasa screen ni Dan ay ang chart para sa mga pagbabago sa pandaigdigang merkado ng cryptocurrency. Kadalasan, ang isang tulad niya ay hindi dapat nagmamalasakit sa maliliit na bagay tulad ng pananalapi. Ngunit ang katotohanan ay walang bagay sa mundong ito ang makakaiwas sa pera. Bagamat tinawag na lungsod ang Grand City na lampas sa mortal na kaharian, kailangan pa rin nila ng pera para pandohan ang kanilang mga ari-arian at pangangalakal. Sa relasyon sa pagitan ni Dan at ng mga nangungunang mangangalakal sa industriya ng cryptocurrency, madali siyang kumita kahit na siya ay bumili o magbenta. Sa kanyang mga mata, lahat ng nasa merkado ay sa kanya upang samantalahin. Nang makita ni Dan si Clarion na lumitaw sa sun deck, bahagyang itinaas ni Dan ang kanyang ulo at sinenyasan si Clarion na maupo sa tabi niya. Umalis ang dalawang sexing babae na nagbuhos ng inumin at umupo sa tabi ni Dan, na nagbigay ng kaunting oras at espasyo para sa dalawang Parker. Naupo si Clarion na kinakabahan at nagsalita na may madilim na ekspresyon sa kanyang mukha. Nakatanggap lang ako ng masamang balita. Una, nagawa ni Harvey na durugan ang mga practitioner ng Origin Feast ng Skyplane. Pinalaganap nito ang kanyang reputasyon, at mula ngayon ay magkakaroon na siya ng matatag na katayuan sa Grand City. Pangalawa, lantarang sinuportahan ni Jeffrey si Harvey. Maaapektuhan nito ang iba pang predecessors ng walang pag-aalinlangan. Pangatlo, ang mga taong itinanam natin sa peacekeeping agency ay nailabas dahil dito. Ang ahensya ay hindi na natin makokontrol pagkatapos nito. Sa madaling salita, pagkatapos na lumitaw ang bastard na si Harvey, habang hindi siya direktang sumalungat sa atin at hindi hinanap kaagad ang tatlong hall, nawala na ang ating kalamangan, paliwanag ni Clarion. Sa sandaling iyon, napuno siya ng pagkabigo at sama ng loob. Natalo sila sa kanya pabalik sa Walsing. Pero noong nasa Grand City na sila, sinamantala pa rin sila ni Harvey. Hindi niya maiwasang maramdaman ang frustration sa loob niya. Samantala, kalmado pa rin si Dan gaya ng dati. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, mahinahon niyang sinabi, magaling makipaglaban si Harvey. Ito ay pinatunayan ng katotohanan na siya ang kinatawan ng Country H Martial Arts Alliance. Hindi na ako nagulat na madurog niya ang mga tao sa Skyplane. Kung wala man lang siyang kapangyarihan, ipapakita lang niyan kung gaano tayo kabasura, tama. Maging ang mga regalo na inihanda namin para sa kanya sa eroplano ay walang gaanong nagawa. Ang lahat ng nangyari hanggang ngayon ay nagpapaliwanag ng napakarami. Pagkatapos, binago ni Dan ang kanyang tono. Sabihin sa lahat na sa tuwing haharapin nila ang anumang bagay na may kaugnayan kay Harvey, maging mapagbantay. Dapat lagi nating ibigay ang lahat, gaano man kaliit ang hamon. Hindi sa banggitin na si Harvey ay hindi isang maliit na hamon, isa siyang hamon na maaaring agad na bumaling sa atin kung hindi tayo mag-iingat. Naintindihan mo ba? Sa ilang salita lang, nailagay na ni Dan si Harvey sa kanyang listahan. Halata sa lahat na itinuturing na niyang banta si Harvey. Isang banta na madaling makakaapekto sa kanyang katayuan at kakayahang kontrolin ng buo ang Grand City. Ito ay hindi mabuti para sa isang tulad ni Dan, na nagmamadaling umakyat sa metaphorical na trono. Tumango si Clarion. Hahayaan ko ang lahat na magbayad ng pansin. Mabuti, sagot ni Dan. Pagkatapos, sa oras na ito, may naalala si Dan. Nakatanggap ako ng balita na kinilala siya ni Veda bilang kanyang lalaki ng tadhana. Totoo ba ang balitang ito? Kung totoo ang balitang ito, ano ang mga pagkakataon na si Harvey ang kanyang man of destiny? Bahagyang kumunat ang noo ni Clarion bago bumulong, mayroon ng mga chismis tungkol sa taong tadhana ni Veda mula noong siya ay ipinanganak. Ang lahat ng sacred lands ay may kanya-kanyang teorya tungkol sa taong ito sa lahat ng mga taon na ito. Ngunit mula sa aming pag-unawa, ang lahat ng tinatawag na mga tao ng tadhana mula sa iba pang mga sagradong lupain ay hindi ang mga kilala natin mula sa ating mga alamat. Makabubuti para sa atin kung mapapangasawa ni Veda ang isa sa kanila at makaalis sa Grand City. She has been switching between madness and clarity all these years, parang may dalawang personalidad sa loob niya. Kung mapapanatili niya ang kanyang kalinawan,
iba na ang sitwasyon sa Grand City. Kung ako ang tatanungin mo, hindi dapat umiral ang taong ito ng tadhana. Gayunpaman, mula sa intel na natanggap namin mula sa Foster Estate, tinatrato talaga ni Veda si Harvey bilang kanyang lalaki ng tadhana. Hindi lang maganda ang pakikitungo niya sa kanya, nagsimula pa siyang magluto para sa kanya na parang asawa niya. Ito ay isang bagay na hindi ko makita. Pwede bang si Harvey talaga ang kanyang man of destiny? Pinag-isipan ito ni Dan at pagkatapos ay kinuha ang isang baso ng champagne at hinigop ito. May posibilidad ba na si Veda ay kasalukuyang nasa estado ng kalinawan? Hindi lamang niya alam ang tungkol sa ating layunin, ngunit alam din niya kung bakit dumating si Harvey sa Grand City. May pagkakataon ba na gusto niyang palabanan kaming dalawa para makakuha ng kalamangan sa amin sa pamamagitan ng pag-frame kay Harvey bilang kanyang lalaki ng tadhana? Napakunot ng noo si Clarion bago nagsalita. I don't think so. Si Harvey ay hindi isang simpleng tao. Hindi siya sasakay sa bitag na inihanda ng isang tao ng ganoon kadali. Not to mention na hinahayaan pa ni Veda si Harvey na alagaan si Alexei. Si Alexei ay walang silbi, ngunit palagi siyang nagmamalasakit sa kanya tulad ng kanyang nakababatang kapatid. Hindi niya ilalagay si Alexei sa paraang masama, hindi ba? Lalong nagsalubong ang mga kilay ni Dan nang marinig iyon. Na nangangahulugan na may posibilidad na si Veda ay tunay na naniniwala na si Harvey ang kanyang lalaki ng tadhana at malamang na ibigay kay Harvey ang lahat ng mayroon siya. Kung totoo iyon, masama ang sitwasyon para sa ating dalawa. Ngumisi si Clarion. Hindi na kailangang mag-alala ng labis tungkol kay Veda, kung siya ay naglalaro ng isang tanga o talagang isang tanga. Mayroon kaming mga paraan upang makitungo sa kanya alinman sa paraan. Kung totoo man ang kalagayan niya ngayon o hindi, ang kailangan lang nating gawin ay bigyan siya ng isang pagsubok o dalawa, di ba? Ipinalakpak ni Clarion ang kanyang mga kamay at nagtanong, Willie Jackson, kumusta ang progreso ng paghahanda na hiniling ko sa iyo? Kailan ba mahuhulog si Alexei sa bitag na inihanda natin para sa kanya? Lumingon ang isang gwapong lalaki na may hawak na babae at nakangiting sabi, Don't worry. Ito ay isang bagay na simple. Kung hindi man lang ako makapatay ng tanga tulad ni Alexei, aalis na lang ako sa lugar na ito. Wala akong karapatang umupo kasama mo dito, tama ba? Mabuti, gawin ito ng mabilis. Gusto ni Dan na makita ang mga resulta sa lalong madaling panahon, sabi ni Clarion, na lumingon kay Dan. Pasensya ka na, kakailanganin pa natin ng ilang araw. Tumango si Dan at saka may naalala pa. Nalinas mo na ba lahat ng may kinalaman kay Elena? Hamalakhak si Clarion. Nalinas namin sila ng maayos. Kahit gaano kahose ang isang tao, hindi nila malalaman kung may kinalaman ito sa atin. Good, tumango si Dan. Malapit nang umalis si Hoven sa Grand City. Naayos mo na ba ang kanyang pag-alis? Saglit na nag-alinlangan si Clarion at Bamulong, nakaayos na ako ng magandang lugar para sa kanya. Ang mga hiniling namin na ibigay sa kanya ang kanyang send-off ay wala ring sasabihin. Ngunit ang Skyplane ay maraming irereklamo tungkol dito. May isang tao mula sa Origin Sword Style ang nagpadala rin ng isang tao sa Grand City at kasalukuyang naghihintay sa amin sa ikatlong sikretong pasukan. Gusto kanilang makita ng personal at humingi ng paliwanag. Kalmadong sinabi ni Dan, simula kailan ang sinuman mula sa Skyplane ay maaaring pumunta at makita ako dahil gusto nila. Sino sa tingin nila ako? Sabihin mo sa kanila ang nangyari kay Hoven at walang kinalaman si Mark sa amin. Habang gagawin natin ang ipinangako, ang pagharang ni Jeffrey ay naging sanhi ng pagkawalan ng kontrol sa lahat. Iyan ay hindi isang bagay sa loob ng aming pinangako. Sabihin sa kanya na ibalik ang impyerno sa Skyplane, at ayaw kong mangyari muli ito. Dapat maunawaan ng Skyplane na nakikipagtulungan tayo sa kanila bilang mga kasosyo, hindi ang kanilang mga alipin. Gusto ba nilang kumilos na parang pagmamay-ari nila tayo? Sabihin sa kanila na umalis dito. Kung marami silang dapat ireklamo, maaari nilang patayin si Harvey mismo. Hindi ko sila pipigilan,
At gagawin ko pang ang mas madali para sa kanila dahil nakikinabang din ito sa atin. Habang nagpaplano sina Dan at Clarion, bumalik si Harvey sa Parker residence at nagpahinga ng isang gabi. Habang umiinom sila ng vodka habang kumakain, nakaidlip siya pagkatapos noon at nagising lang siya bandang 8:00 ng gabi. Halos matino na si Harvey sa mga oras na ito. Pumunta si Harvey sa banyo, at naligo ng mainit, at nagpalit ng bagong damit. Agad siyang nagmukhang masigla pagkatapos noon. Nang nag-iisip siya kung dapat ba siyang lumabas at subukan ang ilang lokal na delicacy, may biglang bumukas sa pinto at natisod sa looban niya. Pagkatapos, nakita niyang tumakbo si Alexei habang hinihingal. Nang makita niya si Harvey, agad siyang sumigaw, "Bro! Kuya! Kailangan mo akong tulungan, kuya! Kung hindi mo ako tutulungan, mamamatay ako. Kahit na makaligtas ako dito, papatayin ako ni Senior Veda. Ikaw lang ang makakaligtas sa akin, kuya." Napatingin si Harvey kay Alexei na nagbubulong na para bang magpapakamatay siya on the spot kapag tumanggi si Harvey na tulungan siya. Teka, anong nangyari? Napabuntong hininga si Harvey habang walang imak na pinigilan si Alexei sa sobrang kadremahan. Hindi talaga siya makatiis kapag may nagsusungit na sobrang lakas. Kasabay nito, naawa din siya para sa Belladonna cult. Hindi lamang nawala ang kanilang pinuno, ngunit sa kanilang 3 kandidato para maging pinuno, ang isa sa kanila ay masyadong ambisyoso para sa kanyang kapakanan, isa pa sa kanila ay may schizophrenia, at ang huli sa kanila ay kumilos na parang isang 8 taong gulang. Kung si Harvey ang pinuno ng Belladonna cult at pinuno ng Grand City, madidismaya siya na baka magpakamatay na lang siya. Nang marinig ni Alexei ang tono ni Harvey, alam niyang natagpuan na niya ang kanyang tagapagligtas. Ngumuso siya at sinabing, "Big bro, I really got into big trouble this time. Kung hindi mo ako ililigtas, mamamatay ako ng kakilakilabot." Kabanata 6,995. Hindi pumayag si Harvey na tulungan siya ng diretsyo, ngunit kumunat ang noo niya. "Ano ba talaga ang nangyari? I need you to explain to me clearly." Humihikbi si Alexei at sinabing, "Kuya, alam mo na hindi ako maaaring manatiling nakaupo, kaya mayroon akong ilang maliit na libangan tulad ng pagpunta sa Hyperborea at paglalaro ng ilang mga kamay sa kasino. Naiintindihan ko na mainam na paglaruan ang kung ano ang handa mong paghiwalayin, at higit pa doon ay makakasakit sa akin, kaya ang aking mga taya ay palaging maliit. Nagawa ko pang kumita ng kaunting kita nitong mga nakaraang araw. Iniisip ko na kapag kumita na ako ng mas malaki, makakabili ako ng ilang manor sa tabi ng Grand Lake. Pagkatapos nating kumain at nang umuwi na kayong lahat, maswerte ako at naglaro ng ilang laro. Hindi ko inaasahan na magiging napakasama ng aking kapalaran ngayon na nawala ko ang lahat ng napanalunan ko ilang araw na ang nakakaraan at nawalan pa ako ng 70 milyong dolyar. Sabi ni Alexei na may kakaibang ekspresyon. Kalmadong sinabi ni Harvey, "I see. Ganyan ang pagsusugal. Nanalo ka ng ilan, may matatalo ka rin. Walang sino man ang maaaring patuloy na manalo sa isang kasino. Kung hindi mo mabayaran ang iyong 70 milyong dolyar na utang, mababayaran ko ito para sa iyo. Ngunit tandaan, ito lamang ang pagkakataong ginagawa ko ito. Hindi magkakaroon ng pangalawang pagkakataon." Hindi pinagalitan ni Harvey si Alexei. Hindi siya ganoon katalino at walang gaanong ambisyon. Ang pagsusugal ay hindi gaanong problema kumpara sa panliligalig sa iba. Ngunit kahit na sabihin niya kay Veda ang tungkol dito, kailangan niyang matutunan ni Alexei ang kanyang aralin para sa kabutihan. Ngunit naramdaman ni Harvey na kailangan muna niyang alagaan ito at maiwasan ang mga bagay na hindi makontrol. "Ito, hindi lang $70 million, bulong ni Alexei habang nakababa ang ulo. "Bukod sa 70 milyong dolyar, kumuha pa ako ng 140 milyong pautang, ngunit nawala ko rin ang lahat." Napabuntong hininga si Harvey. Talagang pinagsusugal niya ang lahat. Sigurado na ngayon si Harvey na may naglagay ng bitag para sa kanya. Walang sino man ang maaaring mawalan ng 210 milyong dolyar ng ganoon kadali sa isang gabi. "Sige, 210 milyong dolyar ito. Ako na ang bahala," sabi ni Harvey, na nakasimangot.
Ngunit pagkatapos mag-alinlangan sandali, sinabi niya, "It's not about the money." Ngunit para humiram ng $140 milyong na iyon, ako, huminga ng malalim si Harvey. "Don't tell me ginamit mo ang buhay mo bilang collateral." Humihikbi si Alexei. "Ang buhay ko ay walang halaga. Matapos mawala ang $210 milyong, wala na akong ibang mapagpipilian. Kaya, pinilit nila akong tayaan ng fiancé ko. Kaya, pupusta ako sa kontrata ko sa kasal." Laking gulat ni Harvey nang marinig iyon. "May fiancé ka na, at nasa iyo pa ang inyong kontrata sa pagpapakasal. Bobo ka ba?" Hindi alam ni Harvey ang isa pang sasabihin. To think na may fiancé ang isang tulad niya. At siya ay napakatanga na kasama niya ang kanyang kontrata sa kasal sa lahat ng oras na ito. Sino ang magdadala ng ganoon sa kanila? Ang Grand City ay puno ng tradisyon pagdating sa isang bagay na tulad nito. Ang isang kontrata sa kasal ay kumakatawan sa isang kasal halos sa lahat ng oras. Kung talagang pinusta ni Alexei ang kontrata ng kasal, may posibilidad na ito ay maging isang makabuluhang issue. "Una, sabihin mo sa akin kung sino ang iyong fiancé," pakiusap ni Harvey. Nang makita ni Alexei ang pagiging mahinahon ni Harvey, bumulong siya kay Harvey pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. "Well, ang aking fiancé ay ang bunsong anak na babae ng School of Divine Sword, isa sa 7 pamilya. Ang aking guro ang nag-ayos ng kasalang ito noong kami ay maliit pa. Kahit na wala na siya, hindi binawi ng school ang engagement. Ang dahilan kung bakit kasama ko ito ay dahil kaya kong ipagmalaki ito sa maraming sitwasyon." Natahimik si Harvey nang marinig niya ang sinabi ni Alexei. Kadalasan, walang magiging hangal na tumaya gamit ang isang kontrata sa kasal, tama ba? Walang luha, kahit na humihikbi si Alexei. "Pero ang dami kong natalo kaya nabalisa ako. Parang kung hindi ako mananalo, hindi lang mawawala sa akin ang lahat, ngunit hindi ko maipaliwanag ito kay Senior Veda." Pagkatapos, may nagpaalala sa akin tungkol sa kontrata ng kasal at nagmungkahi. Pagkatapos ay hinila ko ang sa akin ng hindi nagdadalawang isip. "There's no point saying any of this. You have to help me think of something. Tulungan mo akong mag-isip ng paraan. Kung kumalat ang balitang ito, patay na ako." Yung tipong pumapasok sa gilingan. At nabalitaan ko na malapit nang bumalik ang fiancé kong si Juliana Abner. Kapag nalaman niyang ginamit ko ang aming kontrata sa pagpapakasal bilang taya, hindi lang ako magiging pinakamalaking katatawanan ng Grand City, ngunit malamang nasisirain niya ako. Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata. After considering it, he said, "It's one thing for being cut down. Higit sa lahat, kailangang ipaliwanag ito ni Veda sa kanila. Kaya, ito ay hindi lamang isang pakanalaban sa inyo, ngunit isang pakanalaban sa inyong dalawa. Sabihin mo sa akin, sino ang mga taong nagdala sa iyo doon para sumugal? Sino ang mga tao na nagpahiram sa iyo ng pera at ginawa kang gamitin ang kontrata ng kasal bilang taya?" Bahagyang natigilan si Alexei at sinabing, "Hindi ako sigurado. Dinala ako ni Willie Jackson. Palagi niyang alam ang mga ganitong lugar. Dati, siya rin ang naghatid sa akin sa mga ganitong lugar." "Willie, ang iyong mabuting kaibigan?" Curious na tanong ni Harvey. Naningkit ang mata ni Alexei. Hindi eksakto, ngunit isa siya sa mga pangunahing miyembro ng mga kabataan ng 7 pamilya at bahagi ng pinakamataas na antas ng lipunan dito sa Grand City. Karaniwan, hindi kami masyadong nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Nagkataon lang na nagkita kami ngayon. Dinala niya lang ako ng may pag-aatubili dahil maganda ang mood niya. Nagkataon lang. Nag-aatubili. Good mood. Napabuntong hininga si Harvey. Mukhang tulala ka talaga. Mayroong ilang mga pagkakataon at pag-aatubili sa mundong ito. Ang lahat ay isang bitag lamang na inilagay nila para sa iyo. Namutla ang mukha ni Alexei. Of course, I know everything doesn't make sense ngayon. Ngunit ang problema ay maaari akong mawalan ng pera. Hindi ko kayang mawala ang kontrata ng kasal. Kung hindi ko ito bawiin, mamamatay ako. Kuya, kailangan mo akong tulungan. Kung wala ka, wala akong choice kundi ang magpakamatay sa harap mo.
Isinusumpa ko na kung tutulungan mo ako, magsisisi ako at babalik ako ng bagong dahon. Napatingin si Harvey kay Alexei. Bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon bago sinabing, I promised I'll help, so I will help. Ngunit hindi ko direktang ibibigay ang pera sa iyo. Alam mo naman kung saan ang lugar, di ba? Paulit-ulit na tumango si Alexei. Mabuti, dalhin mo ako doon. Gusto kong makita kung patas ba ang lugar na ito o ito ay isang lugar na idinisenyo upang kitilin ang buhay ng isang tao. Tinapik ni Harvey ang balikat ni Alexei. Oras na rin para tuklasin ni Harvey ang mga kulay-abong lugar sa Grand City. Kung hindi makabubuti sa kanya kung mananatili lang siyang walang ginagawa sa lahat ng oras. Alas 12 ng hating gabi nang lumitaw sina Harvey at Alexei sa isang lambak sa loob ng hangganan ng Hyperborea. Ang magkabilang panig ng lambak ay may linyang matarik na mga bangin, na may maliit lamang na daanan na nagpapahintulot sa isang tao na dumaan. Ayon kay Alexei, ang maliit na landas na ito ay ginamit lamang ng mga tauhan. Kadalasan, lahat ay gagamit ng helicopter para makarating sa lugar na ito. Mayroon din siyang helicopter noong una, ngunit nawala rin ito. Kaya naman, wala siyang choice kundi dalhin si Harvey dito gamit ang motorsiklo. Gayunpaman, walang pakialam si Harvey dahil nandoon siya para tulungan si Alexei na makaganti, hindi para magpakitang gilas. Hindi nagtagal, nalampasan na nilang dalawa ang 15 milyang mahabang landas at nakarating sa dulo ng lambak. Pinuprotektahan ng matarik na mga bangin mula sa tatlong direksyon, mayroong isang medieval na kastilyo na matatagpuan dito. Ang kastilyo ay nagmistulang isang napakalaking halimaw na tila nilalayong lamunin silang lahat habang ito ay nasa dulo ng lambak. May isang malinis na field sa harap ng kastilyo, kung saan 12-dosenang mga helicopter ang nakapark. Kabilang sa mga ito ay kahit isang military helicopter, ngunit ang lahat ng mga armas nito ay inalis. Lumingalinga si Harvey sa paligid, at bumagsak ang mga mata niya sa kastilyo. Ang lugar na ito ay maliwanag na may malambot na musika na maririnig mula sa loob. Nakikita pa niya ang mga pandekorasyon na fountain na bumubulwak ng mga haligi ng tubig sa hangin. Pero sa hindi malamang dahilan, hindi maramdaman ni Harvey ang aura ng sinuman dito. Kadalasan, ang isang lugar na tulad nito ay magkakaroon ng maraming mga security guard na nakikita man o nakatago sa mga anino. Gayunpaman, hindi maramdaman ni Harvey ang sinuman sa kanila dito. Nandito na tayo, kuya. Isa talaga ito sa pinakamalaking kasino sa paligid. Nasa kanila ang lahat ng maiisip mo. Hindi lamang ito isang kasino, ngunit ito rin ay isang lugar kung saan mawawala ang lahat. Ito ang lugar kung saan ako sinamantala. Ngunit sa pagtulong mo sa akin, tiyak na maghihiganti ako. Pagkatapos, hinila ni Alexei si Harvey sa harap ng pinto na parang gustong sipain ang pinto. Saglit na kumunat ang noo ni Harvey ngunit hindi siya napigilan nang makita kung paano umarte si Alexei na parang kontrabida. Pero dahil nandito siya para kunin ang lahat ng natalo niya, hindi alintana ni Harvey ang kanyang pagmamataas. Sinipa ni Alexei ang pasukan ng malakas. Ngunit sa sandaling bumukas ang pinto, naamoy ni Harvey ang amoy ng kamatayan na tumatagos sa lugar na ito. Siya ay likas na kumunat ang kanyang mga kilay at binilisan ang kanyang lakad, sumunod sa likuran ni Alexei. Iyon ang bar, ang restaurant ay nandoon, ang disco ay naroroon, ngunit ang pinakamahalaga, ito ang kasino. Naglakad-lakad si Alexei na parang pamilyar sa lugar na ito at dinala si Harvey sa isang hiwalay na gusali sa dulo ng kastilyo. May sky lobby sa tuktok ng gusali na nagpapahintulot sa isa na makita ang paligid nito. Bagamat hindi nila makita ang loob mula sa labas, dapat makita ng mga tao sa loob ang lahat. Gayunpaman, si Alexei ay nakatuon sa paghihiganti kaya hindi niya namalayan na ang kastilyo ay tahimik. Naabutan ni Harvey si Alexei at hinawakan ang balikat nito. Huwag kang padalos-dalos. May hindi tama dito. Hindi tama. Natigilan si Alexei. Don't tell me na natatakot ka. Don't worry. Sa piling mo rito, siguradong maibabalik natin ang lahat. And then I swear hindi na ako pupunta dito. Ako. Frick. Sa oras na ito,
Ang nakasarang pinto sa bulwagan ay biglang bumukas ng ihip ng hangin, at nagsimulang umagos ang likido mula sa siwang ng pinto. Hinusot-kusot ni Harvey ang kanyang mga mata bago sinabing, dugo talaga ito. Ano? Hindi sigurado si Alexei kung ano ang magiging reaksyon sa komentong iyon. Anong dugo? Ganyan ka ba talaga ka-clueless o nagpapanggap ka lang? Sabi ni Harvey sabay katok sa ulo ni Alexei. Hindi lang walang nagtanong sa atin, wala tayong nakitang security guard o attendant. Higit sa lahat, nasa lugar na tayo pero wala tayong narinig na boses. Hindi mo ba nararamdaman na ito ay kakaiba? Not to mention isa kang martial artist. Kahit na hindi ka pumatay ng sinuman, nakakita ka ng dugo, oo. At hindi mo makikilala. Tapos, tinuro ni Harvey ang dugo sa sahig. Agad na natigilan si Alexei nang sa wakas ay kumalma ang kanyang galit na ekspresyon. Mabilis siyang tumingin sa paligid, at kinilig siya. Obviously, he finally realized na iba lang ang itsura ng lugar na ito kung ikukumpara noong nandito siya kanina. Ito ay kakaiba, labis na kakaiba. Dati, maraming katulong ang Yuyuko at tatawag sa kanya bago pa man siya makarating dito. Ngunit ang nangyayari ngayon ay talagang, anong nangyari dito, kuya? Kinilig si Alexei nang magtago siya sa likod ni Harvey. Mayroong hindi bababa sa daan-daang mga katulong dito, bakit wala ni isa sa kanila? Kalmadong tanong ni Harvey, paano ko malalaman? Do you think I'll be here if it isn't for you? But I believe we should leave this place as soon as possible. Kahit anong tingin ko, dapat may nangyari dito. Kung hindi tayo mag-iingat, baka sisihin tayo kung ano man ang mangyari dito. Kinilig si Alexei nang marinig iyon at sinabing, tama ka. Dapat tayong umalis ng mabilis. Ngayon din, hindi tayo dapat manatili sa ganitong delikadong lugar. Ngunit may isang bagay na hindi tama dito. Maaari bang may nawala sa lahat, naging marahas, at lalong nang inig si Alexei at aalis na sana nang huminto siya pagkatapos ng ilang hakbang. Hesitantly, he said, Big bro, since we're already here, we should go in and take a look. Nasa loob pa rin ang Berotal certificate ko. Kung hindi ko ito dadalhin, hindi ko ito maipaliwanag sa School of Divine Sword. Masama ang pakiramdam ko kung talagang gumawa ako ng gulo kay Senior Veda. Napabuntong hininga si Harvey. Alam din niya ang kahalagahan ng kontrata ng kasal, ngunit ang nasa harap niya ay posibleng isang bitag. Pero parang wala naman silang choice. Matapos ang pag-iisip tungkol dito, walang pagpipilian si Harvey kundi akayin si Alexei sa loob. Hindi nagtagal, nakita na naman nilang dalawa ang pasukan ng bulwagan. Wala pa ring tao doon. Maliban sa dugo sa sahig, lumalakas din ang bango ng dugo. Naging seryoso ang ekspresyon ni Harvey. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto, ngunit hindi makita ni Harvey kung ano ang mali. Nagkaroon ng pool ng dugo sa sahig, ngunit walang bundok ng mga bangkay doon. Sa halip, lubos na humanga si Harvey sa klasikal at marangyang palamuti sa kanyang harapan. Ito ay kasing Engrandi ng Las Vegas. Sa kasamaang palad, hindi ito gaanong masigla. At kahit si Alexei ay ramdam na ramdam niya ang panginginig sa kanyang mga buto. Ang kilabot ng katahimikang ito ay tila unti-unting bumabalot sa kanya. Gayunpaman, dahil sa matinding pressure mula sa pagbitay ng School of Divine Sword, pinangunahan ni Alexei si Harvey sa isang opisina sa gilid sa kabila ng kanyang nakakatakot na takot. May malaking safe sa opisina. Bagamat magiging mahirap para sa mga ordinaryong tao na masira, hindi magiging mahirap para sa kanila na gawin ito. Natatandaan kong inilagay ko rito ang aking kontrata sa kasal bilang collateral para sa $140 milyong. Paliwanag ni Alexei habang pilit na binubuksan ang safe. Habang natagpuan niya ang kanyang kontrata sa pagpapakasal, na nakatatak sa loob ng isang sobra sa loob ng safe, nakita rin niya ang ilang mga tseke sa loob. Lahat sila ay pinirmahan ni Alexei. Halatang nasa loob ang lahat ng perang nawala kay Alexei. Matapos mag-alinlangan sandali, hindi niya kinuha ang tseke. Sa halip, itinago na lang niya sa kanyang bulsa ang kontrata ng kasal. Nagulat si Harvey nang makita ito.
Akala niya ay lilinisin ni Alexei ang buong safe dahil ganito nakalala ang mga bagay. Sapat na yun para mapabilib si Harvey. Let's go, kuya. Kinaladkad ni Alexei si Harvey pagkatapos niyang gawin iyon. Ngunit noong lampas na sila sa pinto ng VIP, biglang bumukas ang electronic door na papunta sa VIP hall. Maligayang pagdating. Maligayang pagdating. Tumunog ang digital voice. Alexei instinctively said, "Wala akong karapatang pumasok, kuya. Narinig ko na ang bawat taya ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa $140 milyong. Ako." Pagkatapos, tumingin si Alexei sa loob habang ipinaliwanag niya, ngunit nang makita niya kung ano ang nasa loob, nagpakawala siya ng nakakaiyak na hiyaw. Halos mabasa ni Alexei ang sarili, at agad siyang nagtago sa likod ni Harvey, na nanginginig. Lumapit din si Harvey, at nagdilim ang ekspresyon niya. Hindi siya eksaktong nabigla dahil nakakita na siya ng mga bagay na mas nakakatakot kaysa dito sa larangan ng digmaan. Ngunit sapat pa rin yun para medyo magulat siya nang makita niya ang daan-daang katawan na nakatambak na parang burol sa VIP hall. Naisip na niya ang nangyari sa kanila kanina ngunit hindi niya inaasahan na nandito sila. Ang iba sa kanila ay halatang mga security guard, at ang iba sa kanila ay mga katulong, at ang iba sa kanila ay mga bisita. Gayunpaman, mayroong isang bahagyang bakas ng dugo sa kanilang noo nang walang pagbubukod. Mayroon ding mga baril at espada sa sahig, ngunit lahat sila ay hiniwa sa kalahati. Halatang napakalakas ng mga dumating. Habang sila ay lumaban, ito ay walang silbi dahil sila ay napatay halos kaagad. Sumilip si Alexei at bumulong, "Kilala ko sila. Nakilala ko na sila." Tumango si Harvey at naglakad-lakad sa tumpok ng mga katawan, lumakad papasok sa VIP room. Habang hindi ganoon kalaki, lahat ng namatay dito ay hindi ganoon kataas ang katayuan. Habang nag-explore ng malalim si Harvey, halos lahat ng kwarto sa loob ay may ilang katawan. Ngunit kahit na may iilan o 12-dosenang mga katawan, lahat sila ay nakasalansan sa isang tumpok. At lahat ng mga patay ay may pulang linya sa kanilang mga noo. Patay. Patay silang lahat. Hindi sigurado si Alexei kung anong klaseng ekspresyon ang mayroon siya nang makita niya ang mga pamilyar na tao. Sa ngayon, hindi bababa sa 1,000 bangkay ang kanilang nakita. Tulong. Nang marating ni Harvey ang silid sa dulo ng VIP hall, nakita niya ang isang figurang nagsisikap na gumapang palabas mula sa tumpok ng mga bangkay. Kabanata 7,000. Nang makita ni Alexei ang taong ito, ay nagulat siya. Siya ito. Bakit siya nandito? Bahagyang kumunat ang noo ni Harvey. Naisip niya na parang pamilyar ang lalaki. Agad siyang lumapit at pinunasan ang mukha. Pagkatapos, bumulong si Harvey, Clarion Parker. Ang kanang kamay ni Dan at isa sa 3 young master ng Parkerville. Nahulaan na ni Harvey na malamang na may kinalaman ito kay Dan. Ito ay marahil upang akitin siya o si Veda sa bitag. Ngunit malamang na hindi niya inaasahan na hindi lamang siya at si Veda ay maayos, ngunit si Clarion ang mamamatay. Nang sumagi sa kanyang isipan ang pag-iisip, likas na sinuri ni Harvey ang pulso at mga pinsala ni Clarion. Napansin ni Harvey na habang malubha ang kanyang pinsala, ngunit dahil nag-practice siya ng walang humpay na Origin Fist sa Parkerville, isang daloy ng enerhiya ang nagpo-protekta sa kanyang puso. At sapat na yun para magtagal siya hanggang ngayon para humingi ng tulong. Pagkatapos nito, tumingin si Harvey sa noo ni Clarion. Mayroon ding manipis at madugong linya. Ngunit kumpara sa lahat, ito ay mas magaan. Iyon ang dahilan kung bakit siya nakaligtas dito. Magaling sa laban si Clarion, pero maswerte rin siya. Kung ibang tao, patay na siya. Habang naroon pa rin ang sama ng loob sa pagitan nina Harvey at Clarion, hindi siya basta-basta pinabayaan ni Harvey na mamatay. Sa halip, ipinadala niya ang kanyang enerhiya sa loob ni Clarion, at pinakalma ang magulong enerhiya sa loob ni Clarion, at pinigilan ang kanyang mga pinsala. Sa ganoong paraan, nailigtas siya ni Harvey mula sa kanyang kritikal na estado. "Kuya, may mali dito." Sa wakas ay natauhan si Alexei. "Tara na, umalis na tayo dito."
Hindi tayo makakaligtas dito. Mayroong libu-libong buhay ang nawala dito, at ang ilan sa kanila ay direktang tagapagmana ng 7 pamilya. Nanginginig na si Alexei. Kung may nag-frame sa kanila bilang mga mamamatay tao, hindi siya sigurado kung paano nila maipagtatanggol ang kanilang sarili. Pagdating natin dito, dumaan tayo sa maraming security camera. Tiyak na naitala nila ang oras na umalis tayo. Dahil nagmomotorsiklo tayo pumunta dito, mas magtatagal pa iyon. At pagkatapos, ang mga taong ito ay namatay ng higit sa 6 na oras. Ibig sabihin, kahit makakalipad tayo, hindi natin kayang patayin silang lahat sa napakaikling panahon. Kahit na gusto nila tayong e-frame, kailangan nila ng sapat na patunay, di ba? Mahina hong katwiran ni Harvey, hindi siya natatakot dito. Hindi mahalaga kung ito ay mula sa batas o mula lamang sa purong loika, malinaw na sila ni Alexei ay narito ng nagkataon. Kahit na gusto nila siyang e-frame, mahirap. Hindi banggitin na sa napakaraming tao ang patay dito, kahit na siya at si Alexei ay nakapatay ng isang tao sa bawat hit, ito ay hindi isang bagay na magagawa sa loob ng ilang minuto. Malamang, ang isang mahusay na inihanda na organisasyon ay nagpadala ng daan-daang kanilang mga assassin at sumalakay ng sabay-sabay. Noon lamang posible na maalis ang napakaraming tao sa isang pagkakataon. At bawat isa sa mga assassin na ito ay isang martial arts elite. At ang mga pag-ataking ito na dumaraan sa noo sa isang hiwa. Walang alinlangan na ang mga elite na ito ay hindi bababa sa antas ng King of Arms. Alexei, mayroon bang anumang organisasyon na umaangkop sa bill na tumatakbo sa Hyperborea at Grand City? Nagawa ni Alexei na kumalma, salamat kay Harvey. Pagkatapos mag-alinlangan ng kaunti, sinabi niya, lahat ng 7 pamilya ay kayang gawin iyon.